Kinasal ako para sa ibang babae. Part 1. Hindi ako ang bride. Hindi rin ako nagmahal. Hindi ako nagplano. At lalong hindi ako nagpakasal para sa sarili ko. Proxy bride ako. At si Leia ang best friend ko. Matalino, classy, galing sa old rich family. Ako? Working student lang dati. Tapal-tapal ng bills. Masaya na sa instant noodles. Pero kahit magkaiba kami ng mundo, parang magkapatid ang turingan namin. Isang araw, umiiyak siyang dumating sa apartment. Ikakasal ako, sabi niya. Eh di congrats, sabi ko. Sa lalaking di ko mahal. Arranged marriage, ayaw kong gawin to. Tapos sinabi niya ang plano niya. Proxy marriage. Gagamitin ang loophole ng family nila. Technically, pwede ang representative bride kung under special arrangement. Ang kailangan lang, isang taong papasok sa ceremony, pipirma sa kontrata, tatanggap ng marriage certificate. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, sabi niya. Tawa pa ako nung una, pero nung sinabi niyang babayaran niya ako ng 500,000 pesos at gagawin niya akong co-founder ng small business niya, alam ko, di ko dapat tanggapin. Pero sino ba ako para tumanggi sa alok ng kapalaran? Pera na yan. Kaya nang dumating ang araw ng kasal, suot ko ang designer gown niya. Nakalugay ang buhok ko gaya ng gusto niya. May makeup artist siyang inarkila para gayahin ang itsura niya sa ID. Kahit nga ako, muntik ko nang makalimutang hindi ako si Leia. Pero may problema. Hindi siya dumating. 9 a.m. ang kasal. 8:45 wala pa siya. 9:30 wala pa rin. Tinawagan ko siya. Isang beses lang siyang sumagot. Umiiyak. Magulo ang paligid. May narinig akong police siren. Basta, ituloy mo na. Huwag mo na akong hanapin. Tapos binaba na niya. Tinignan ko ang groom, si Marcos Herrera. Tall, tahimik, parang walang pakialam. Pero alam mong may alam siya. Tuloy ang kasal. Nagsimula ang seremonya. Bawat I do na binigkas ko, parang nagpapanggap akong buhay ng isang tao. Nang pumirma ako sa papel,